Okay. Magandang umaga ho. Patuloy pa tayo sa ating mensahe, no? Anyway, yung ating topic, which is great harvest. Ako naniniwala, God will give us a great harvest. Maliban na lang kung meron tayong mga tao na magpapastol o magpapastor doon sa mga harvest, sa mga tao ibibigay sa atin, Lord. Ano? So ngayon, ang topic natin, patungkol po ito sa shepherd and sheep relationship. Ano? Patuloy po ito sa mga pagkukulang ng pastor. Ayan, pagkukulang ng pag-aalaga sa kawan. Ano? Ngayon, titignan natin kung ano ba ang sinasabi ng Panginoon doon sa mga nangyaring lapses, pagkukulang, o kaya pagkakamali ng isang pastor sa kanyang kawan. Ano? So, dito po, tingnan mo natin yung kanilang relationship. And kung nasisense natin right now na tayo ay tupa, I believe may pinapagawa na sa ating si Lord no, na patungkol dun sa ating lead, sa mga leaders natin. At kung tayo naman ay nag-lead, may mas magandang ipinapagawa si Lord or a better way how to lead yung flock ng ating Panginoon. So, ang tayo na ating mensahe ito po, the Good Shepherd. Ayan. Tingnan po natin ito, no? The Good Shepherd, which is found in Ezekiel 34, 1-6. Ako yung dalawa yung verse, John 10, 11 to 18. Basahin ko na natin yung sa Ezekiel 34. Ano? Ito po, patungkol ito sa mga elders ng Israel, yung sa mga spiritual and community leaders ng Israel na nagkaroon ng pagkukulang sa ating Panginoon. Ano? At hindi na sa Panginoon, maging sa bayan ng Israel, sa mga tao niya. No? Ito ang sabi sa verse 1. Ano? The word of the Lord came to me, sabi ni Prophet Ezekiel. Sa verse 2, Son of man, prophesy against the shepherd of Israel. Ano yung sabihin ng Panginoon? Ezekiel, magmensahe ka, laban. Kasi sabi, against it. Sabihin mo itong mensahe ko, laban sa mga pastol ng Israel. Ayan, prophesy and say to them. Ito, sabi niya, this is what the sovereign Lord says. Woe to you, shepherds of Israel. Nakatinig po yung sabi ng Panginoon, meron agad siya accusations. Ano? Sabi niya, who to you, the shepherds of Israel, who only take care of themselves? Should not shepherds take care of the flock? Ano ang issue, church? Ano? Yung mga elders, yung mga leaders, yung spiritual leaders ng bayan ng Israel, ano ginagawa nila? Napabayaan nila yung kawan ng Panginoon. Napabayaan nila yung spiritual guidance na binibigay nila sa mga common people, sa mga tao, no? Sa population ng Israel. No? Ang nangyari, they only take care of the flock. Ano? Tandaan natin, take note, ano? They only take care of themselves. Ano? Take note, mga kapatid, ano? Hindi pinagbabawaran ng Panginoon ng isang pastol ay magtrabaho, mag-sideline, mag-rumakit, mag-part-time, o kaya pumasok bilang isang showbiz celebrity. Hindi naman niya pinagbabawal. Ang pinagbabawal ng Panginoon, yung pinabayaan mo yung trabaho mo kay Lord, yung pinabayaan mo yung trabaho mo sa tao, yung nakaligtaan mo, yung iyong obligasyon na magpakain, alagaan, protektahan yung tupa mo o yung kawan mo. Yan yung sinasabi ng Panginoon dito. Ano? So tandaan natin, hindi mo bawal bilang pastor, bilang cell leader, bilang elder, yung sumayin. Kasi tandaan natin, ano, ang mga church leader, meron din mga pamilyang pinapakain yan. May mga anak din na, may mga pamilya tulad din. May pamilya pa lang pinapakain yan. Ano? May mga anak din na pinapag-aral yan, pinapakain. Ano? So yan na. Kaya kung minsan, nabibisi sila patungkol sa kanilang sarili na to the point na nakakalimutan nila yung kanilang main purpose in life, which is to shepherd yung kanilang flock. Ano? Sa verse 3, ito ang sabi niya, you eat the curds. Ano? Ano sabihin ng curds? Ito yung gatas. Actually, yung curds, yung pinaka-masustansyal, yung pinaka-substantial part ng milk, yung nagiging, parang nagiging cheese. Ayan. You eat the curds, clothe yourselves with the wool. Ayan. Iniinom, kinakain nyo yung keso ng tupa, ginagabitan nyo sila, kinakago nyo yung tupa para yung kailang mga balahibo, ginagawa nyo yung damit. Tapos kung minsan, nagkakatay pa kayo, ayan, kinakain nyo yung mga lamb, sabi ng Panginoon, pumipili kayo ng choice animals. Ito pa sabi niya, ngunit, you do not take care of the flock. Ano yung sabihin dito ng Panginoon? Ano yung kanyang laban against the shepherds of Israel? Ano? Pinakikinabangan mo yung kawan ko, sabi ng Panginoon,
ini-exploit mo, kumakain ka na nanggagaling sa kanila, pero pinababayaan mo. Kulang yung pakain mo, hindi mo sila nababantayan, pero pinapakinabangan mo sila, yung sabi ng Panginoon. Ano? Sa verse 4, you have not strengthened the weak. Ayan, hindi mo pinapalakas yung mga nanghihina. Heal the sick. Hindi mo ginagamot yung mga may sakit. Or bound up the injured. O hindi mo ginagamot yung mga sugat ng mga may tama. O yung mga sugatang tupa. Kasi ang mga tupa, makukulit yan. May nasusugatan, may natutusok, mayroong nakakagat, meron dyan yung ginagalis kasi ang daming insekto na kumakagat sa kanila. So marami dyan nakakasakit talaga. Ito para sabi ng Panginoon, you have not brought back the strays or searched for the lost. You have ruled them harshly and brutally. Yung panghuli, ito ang sabi ng Panginoon, doon muna, hindi mo binabalik pa yung mga nawawala, yung mga naligaw. Hindi mo hinahanap, hindi mo pinupuntahan yung mga naligaw. Ito pa sabi niya, you have ruled them harshly and brutally. Ibig sabihin, pinamunuan mo sila ng may kabagsikan. Parang naging tyrant ka, o yung naging mabagsik na leader ka, kapatid. Di ba yung may mga tao na pag nag-aalala ng mga hayop, ang tawag sa kanila, pet lover. Ayan. May mga tao doon, nakikita ko sa mga vlog, sa mga TV, ang dami ng pusa. Tapos kahit sa dami ng pusa nila, yung bahay nila, amoy pusa na, ang baho-baho na. At saka pa rin nila, alagaan yung mga nilang pusa. Hindi nila nililigaw yung pusa nila, yung puti, dali ko nga sa tabi ng English, kasi ang dami na dito masyado. Dali mo, pag nagigod, kung aso mo din, talagang inaalagaan nila kasi ng tawag, pet lover. So ito yung tinatawag ng Panginoon natin na kumbaga na dapat ito ka good shepherd ka, na dapat don't rule the flock harshly and brutally. Di ba kung minsan pagka naiinis tayo o naiinis ang tao sa kailang mga alaga, minsan nasisipa mo yung aso mo, yung pusa mo, yung ka naman, ang baho-baho mo, ikatabo na kita, yung napapaganon tayo, mga kapatid. So sabi, ganyan po ang itsura ng tao na nag-aalaga with brutality and harshness, kapatid. Sa verse 5, ano ba yung natin ng ating Panginoon? Ano daw nangyari sa tupa, sa mga flock, dahil napabayaan? So they were scattered. Ayan, nagsabog-sabog, nagkalat-kalat, kung saan-saan na napupunta. And when they were scattered, they became food for all the wild animals. Naging pagkain sila sa mga mababagis na hayop. Naging predator, o naging prey rather, sa mga predator. Ano yung mga predators na animal? Yung wolf, yung lion, yung mga hyenas, ayan, yung mga mababagis na hayop, kinakain sila, yung mga tiger. Ngayon dito po, sa nabasa natin, from verses 3 to 5, balikan niyo sa outline, merong enumerate si Lord na condition ng napabayaang flock. Tingnan natin next. Ito. Sa verse 3, the Lord accused the shepherds of Israel na nag-exploit at nag-abuse ng flock. Ano sabi ng Panginoon? Pinakikinabangan niyo yung gatas nila. Ayan. Kinakalbo niyo sila, tapos yung balahibo, pinagdadamit ninyo, pero pinapababayaan mo sila. Actually, honestly, throughout church history, naganap po ang ganyang pangyayari. Nagkaroon ng pang-abuso ang mga leaders, at kung minsan sa kasaysayan, ang mga leaders ng simbahan, mga kapatid. There were times na nai-issue, there are times na nai-exploit, nagagamit ang members. Mga kapatid, ang tawag po dyan, na-exploit. Pag sinabing exploit, tinake advantage, inabuso, mga kapatid. So yan yung unang accusations ng Panginoon. Number 1, ito nga, na-exploit ng pastor o ng shepherd yung kawan. Pangalawa, ito, yung mga nangihina hindi mo pinapalakas. Ano yung tsura ng tupag nangihina, kapatid? Matamlay, parang laging nakahiga, hindi tumatakbo, hindi nagpa-function, walang gana kumain. Ibig sabihin sa Kristiyano, ano yung tsura ng Kristiyano nangihina, kapatid? Ayan, walang joy sa buhay. Tignan mo nga yung katagal mo walang joy sa kanyang buhay. O hindi makangiti yan. Kapatid, pag hindi nakakangiti yan, malamang weak yan. Ayan, malamang, ang tawag dyan, nanghihinang nilalang. Ayan, mga kapatid. Hindi naman mahinang nilalang, nanghihinang nilalang. Kailangan dyan sa mga weak, palakasin, mga kapatid. Ayan,
Ibig sabihin, alam mo description ng ng isang Kristiyanong weak, nangihina. Walang joy, walang enthusiasm. Pag sinabi ng enthusiasm, yung kilos niya, ang itsura ng taong nangihina, ano magagawa ko? Ganun na lang no? Ano kaya ang gamot sa mga Kristiyanong nanghihina, mga kapatid? Ang naisip ko, therapy, mga kapatid Tama mo ba? Pag nakakita na ka yan, ginadumalakas yan. Sama ako sa'yo. At ang pangatlo, sick. Ano yung ng tupa na sick? Pag sinabing weak, nangihina. Pag sinabing sick, may sakit. So pag sinabing sick, is either may merong bacterial infection ang tupa mo, may diarrhea. Ang Kristiyano na sick, ano naman ang itsura, kapatid? Ito, pag ang Kristiyano sick, siguro kapatid, pwede kong sabihin, physically may sakit yan. Physical ang sakit yan, kapatid. Siguro weak, na-hospital, na-confine, na-ICU, no? Kumbaga yung pastor, hindi naman na dinadalo yung kapatid na sa ICU. Sabihin niya, saan ako dadalo pagka nakakahon ka na, kapatid? Yung mga ganong abusive statements, mga kapatid, kaya hindi ba nang pinupuntahan, sick, may physical na panghihina. Sunod ito, hindi lang physical, it might be, when we say sick Christian, kapatid, ito, yung Kristiyano na namumuhay sa kasalanan. Yung bagamat malakas siya physically, pero yung spiritual life niya, napabayaan na niya to the point na bumalik na siya sa dati ng buhay. Ano po? Yung ba, bumalik yung sama ng ugali, bumalik yung mga bisyo, bumalik yung mga masasamang gawain, bumalik sa illegal na mga gawain niya. No? So, iyan yung pangatlo, yung sick, pwedeng physical or spiritual. Yan. So, kailangan, gamutin ng pastol, ng shepherd, yung mga sick na tupa at sick na mga Kristiyano. Pang-apat ito, ano naman ito ng sheep na injured? O di ba, ang sheep kapag na-injured yan, either nabalian yan, o kaya nasakmal yan ng lobo, nakaalpas lang, nakatakas lang, kaya may kagat yan sa paa, iika-ika, pag-uwi. Injured, ano dapat ang ginagawa sa mga injured? Nilalagyan ng gamot, nilalagyan ng betadine, binibentahan. O kaya pagka may bali ang tupa, ano ginagawa? Nilalagyan ng stick, tinatalian para bumalik sa dating form niya yung nabaling mga paa niya. So yan, injured. Sa Kristiyano, ano yung ng taong, Kristiyanong injured, kapatid? Ano yung ng taong injured? Bilang sa pananampalataya, actually ang taong pag Kristiyanong injured, ito po yung mga tao na may pinagdadaanan. Yung may pinagdadaanan, kapatid. Kaya dapat po yung mga pinagdadaanan natin gagaling din yan, kapatid. Sabi nga, pagdaanan yan, huwag mong tatambayan, huwag mong mag-i-state yan. Daanan mo lang. May pinagdadaanan niya. Financial struggle, emotional struggle, educational struggle, love life struggle, yan, marami. Injured yan, kapatid. So, ano dapat ang ginagawa sa injured? Ini-encourage, And then yung panglima, lost and stray. Ayan. Pag sinabing lost and stray, sa Kristiyano, ito din yung mga tao na hindi na nag-church. Ayan. Hindi na umaatin ng cell group. Grabe, inimbitahan mo ng cell group sa Vikings, pero hindi na umaatin, kapatid. Ayan, Wala na, hindi na nagpupunta hindi na nagpapakita. Pagka sinabi mo, cell group tayo, ano tayo? Well, yun na, dito na me. Wala na, kahit isip yung messenger mo, hindi na tinitignan, kapatid. Kasi nga ang tawag sa kanila, lost and stray. Naligaw na, hindi na sila makabalik doon sa dati nilang spiritual status na masigla, na malakas, na naglilingkod. In short, pag sinabing lost and stray sa Kristiyano, backsliding na yan. Tanda natin, ano yung term na backsliding? Di ba dapat ang Kristiyano pag ng trending, ang projection ng kanyang kilos? Pag sinabing backsliding, slide, pabalik. Kaya nga, back-slide, kapatid. Kaya na backsliding, bumalik dun sa dati niyang makasalanang sitwasyon. Backslided ang tawag dyan. And then yung pang-anim, kapatid, ito po, na-scatter na, nagkalat-kalat na. Ang tupa, kapatid, pagka na-scatter yan, o ang kawan, na-scatter yan, pag mag-isa yan, very, parang very vulnerable yan sa mga predator. Tandaan nyo, ang lobo pala, sabi nila, kaya raw napakahalaga ng mga tupa pagka magkakasama yan,
Kasi takot daw ang lobo dyan. Kasi ang tingin ng lobo dyan, ang laking tupa yan, hindi ko kaya yan, marami yan, dudumugin ako yan. Kahit na, pag inatake ko yan, kaya inaapagan ng lobo, pagka ang tupa, di ba, grupo sila. Pag may mga stray sheep na lumabas sa kawan, yun yung aatakin ng lobo. Pagtutulungan nila yan hanggang sa kainin nila ng buo yan. No? So, delikado, bilang sa Kristiyano, yung na-scatter ka na kung saan na napunta. Ayan, naging kulto ka na, naging membro ka na kung ano-anong kilusan, naging ano ka na, naging kung ano-anong gawain mo na ginagawa mo na hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. Ang tawag dyan, na-scatter. No? O kaya, ibig sabihin, nahilig ka na sa scatter sa cellphone, naging scatter ka na kapatid. Ayan. Bisan, tinignan ko siya scatter sa internet. Nakita ko, do you want to play scatter? Sabi ko, ano to? Bisan na ko si Kim, hindi ba ito scatter? Sabi ni Pas, sugal yan, sugal. Oh. So, biruin mo, ano ko siya ng Kristiyano na na-scatter? Ngayon, lagi naging scatter, mga kapatid. Ayan, hindi na nag-i-invest sa kingdom, naging scatter na lang. Ayan, Okay, next. Ano naman nagsabi rito, kapatid, Basahin natin yung verses 6 hanggang 11. And I think meron sinasabi dito ang Panginoon So pinakita dito ni Lord yung condition ng flock kapag ka nag-scatter na wala nagkasakit na injury. Sa verse 6, the Lord further says, "My shepherd wandered over all the mountains." May biruin mo, nagkakata sila sa bundok. So yung pastor, bahala na sila dyan. Sabi ng Panginoon, uy, yung inaalagaan mo, nagkakata sa mga bundok. And on every high hill. Kasi ang tupa kasi, walang sense of direction yan. Ang tupa, kapatid, hindi siya kagaya ng mga manok. Di ba ang mga manok, kumuha ka ng pulungan dyan, buksan mo yan, lalabas yan, hahanap ng mga matutukay, hahanap ng mga uhod yan, hahanap ng mga kanin-kanin sa mga sa madadaanan yan. Pagdating ng hapon, papasok ang manok, kapatid. Ang tupa hindi marunong at hindi mo igagay. No. So, ang sabi ng Panginoon, yung mga tupa mo na nagkalat na nandun sa bundok, na sa mataas na lugar, pakamalagdag na sa pangin, at sabi niya, and they were scattered over the whole earth, and no one searched or looked for them. Di wala man lang humabol, o kaya naghanap, gumalugad para lamang sa kanila. Sa verse 7, ito po ang sabi, "Therefore, you shepherds, hear the word of the Lord." Ano yung sentensya ng Panginoon sa mga pabayang shepherds, sa mga abusive na shepherds? Sa verse 8, inunumerate din niya, "As surely as I live, declares the sovereign Lord, because my flock lacks a shepherd, and so has been plundered and has become food for all the wild animals, and because my shepherds did not search for my flock, but cared for themselves rather than for my flock." Ito sabi ng Panginoon, sa verse 9, "Therefore, O shepherds, hear the word of the Lord." At sabi ng Panginoon, dahil sa pinabayaan niyo yung mga tupa ko, dahil sa wala kayong oras para sa kanila, ang ginawa mo lang sa sarili mo lang, ito ang sentensya ni Lord. Sa verse 10, sabi niya, "This is what the sovereign Lord says, I am against the shepherds and will hold them accountable for my flock." Biruin niyo, church. May pananagutan pala ako sa inyo. May pananagutan pala ang mga elders, ang mga deacons, may pananagutan pala ang mga leaders ng church sa inyo. Actually, we are accountable to each other, to one another, kapatid. Pananagutan ko kayo kay Lord. Ang sabi, accountable. Ito pag sinabing accountable, mayroong auditing na mangyayari. May pagbibilang na mangyayari. Tama po ang mga kapatid. Ito pa ang sabi niya, ano gagawin ng Panginoon? "I will remove them from tending the flock so that the shepherds can no longer feed themselves." Ang sabi ng Panginoon, aalisin ko sila sa pagiging pastor ng aking kawan. Nang sa gayon, sabi ng Panginoon, hindi nila pakinabangan yung aking mga tupa, sabi ng ating Panginoon. "I will rescue my flock for their mouths, and it will no longer be food for them." Aalisin ko sila. Sisisaltihin ko na sila sa pagiging pastor sa aking church, sa aking kawan, sabi ng ating Panginoon. Sa verse 11, the Lord further says, "For this is what the sovereign Lord says." Ito ang sabi niya, ito ang resolution ni Lord. "I myself will search for my sheep and look after them." Guluin mo, Siya ang magpapakita kung paano ang tamang pagpapastol. Si Lord mismo ang magde-demonstrate at gagawa. Siya mismo ang maghahanap at magbabantay.
Sa verse 10, o 12 para, as a shepherd looks after his scattered flock when he is with them, so when I look after my sheep, ay kung paano ang isang pastor ay nagbabantay at tumitingin sa kanyang kawan, gayon din ang aking gagawin, sabi ng Panginoon. Ililigtas ko sila sa lahat ng lugar na sila nagkalat-kalat, no, on a day of clouds and darkness, sabi ng ating Panginoon. Verse 13, ayan, I will bring them out from all the nations and gather them from the countries, and I will bring them into their own land, and I will pasture them on the mountains of Israel, in the ravines, and in all the settlements in the land. Ano? And then 14, sabi na ganyan, I will tend them in a good pasture, and the mountain heights of Israel will be their grazing land, and there they will lie down in good grazing land, and there they will feed in a rich pasture on the mountains of Israel. Dito po sa binasa natin, mula verses 6 hanggang 14, meron pong binanggit ang Panginoon kung paano gagawin niya sa tamang pagpapastol. Ano? Tingnan natin yung outline, ano? Yung naka-enumerate din dyan. Ano? Ang sabi ng Panginoon, ito I will search them. Hanapin mo. Pagka yung, ito, mga elder, German, mga deacons, pwede ba ngayon bago magtapos ang taon, hanapin natin kapatid, yung mga kapatid mo wala ng church. Yung walang church, yung nag-church sa iba, okay na yun eh. Yung ano na, yung talagang na-backslide, wala na church, balikan natin. Ito challenge, search. Pag sinabing look for, ito, ano pagkakaiba ng searching sa look for? Yung pangalawa, pag sinabing look for, babantayan, pagmamasdan. Actually, church, ako nasubukan kong magpastol ng baka nung kalabaw nung bata pa ako eh. Pag umuwi ako sa probinsya, ipapastol ko yung baka namin, ay yung kalabaw ng lolo ko. Hinahatak ko. Sumusunod yung baka kasi may higaw sa ilong eh. Pag hinahatak ko, hindi siya makapalagi, nasasaktan siya, susunod sa amin. Sabi ng lolo ko, maghanap ka ng madamong lugar dyan sa bukid. Kasi summer po yun eh. Tapos doon mo ipastol yung baka. Meron siya parang kawayan ng malaking pako, ibabaon mo doon. Para hindi mahatak ng kalabaw, hindi siya makawala. Ang pagpapastol pala ng kalabaw, kakaiba. Isusuga mo siya, iiwan mo na siya, balikan mo na lang pagka maggagabi na kapatid. Pagdating sa tupa, hindi ganyan. Iba. Talagang babantayan ng shepherd yan. Maghapon, umaga, iuwi ng tanghali, pagka wala hindi na ganong mainit, ilalabas siya sa kulungan, ipapastol niya ulit, papantayan yan. Talagang full time. Yan yung sabi ng looking for the flock. Binabantayan mo kasi baka mamaya, pasukin niya ng lobo, may predator, kaya mamaya may malaglag sa bangin, o kaya baka mamaya may makain hindi, hindi tama, yung mga gano'n, Bakit ito gagawin ng Panginoon ito? I-rescue. Ano yung sabihin ng i-rescue? Ililigtas niya. Kasi minsan yung mga tupa, sumasabit-sabit yan, na nai-entangle yung kailang mga paa, sa mga damo-damo, kaya hindi sila makaalis. Natatrap yan kung minsan kahit kailangan i-rescue. Ito pa, yung number 4, yung gather, titipunin. Napakahalaga po sa tupa yung magtipon-tipon sila. Sabi ko nga, pagka ang tupa nagtipon-tipon, nasa isang grupo sila, mahirap silang pasukin ng lobo o atakihin. Ito yung panglima, ililid. Ibig sabihin, dadalhin sa green pasture. Dadalhin sa madamong lupain na kung saan makakakain sila ng fresh grass, mga kapatid. So yan pala ang ibig sabihin ng pagiging good shepherd. You will search for them, you will look after them, you will look for them, you will rescue them, you will gather them and lead them to green pasture. So, yun ang gagawin ng ating Panginoon. Ngayon naman, ang ating Panginoong Jesus, doon sa John 10, meron naman siyang binanggit about being a good shepherd. Actually, nag-claim si Jesus Christ. Sabi niya, I am the good shepherd. Basta natin yung John 10:11 hanggang 18. Ito ang sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ano ang number 1 quality ng good shepherd?
buwis buhay siya para sa kanyang mga tupa, para sa kanyang kawan. Bakit? Sa verse 12, inilaborate pa ng Panginoon lalo. Ito sabi niya, the hired hand is not the shepherd who owns the sheep. Take note of this. Meron pa ng dalawang uri ng shepherd. Yung isang shepherd, yung talagang siya yung may-ari ng kawan. Yung pangalawang shepherd, yung bayarang shepherd. Hindi sa kanya yung mga kawan, hindi sa kanya yung tupa, binabayaran lang siya para ipastol, alagaan yung kawan. So yan, dalawa pala. Yung isa, bayaran, yung isa, nag-ooperate kasi sa kanya talaga ito. Kapatid, di ba pagka sa'yo talaga yung alaga, di ba aalagaan mo yan? Diba? Pagka sa'yo talaga yung anak mong yan, aalagaan mo yan. Minsan nga nakakalungkot, may mga videos sa CCTV na yung mga katulong mo minsan, pag napipikon, minsan pinapalo yung anak nila, ay hindi pala nila anak kasi nga pinapaalaga lang sa kanila. Yung pagka pinapaalaga lang sa'yo, minsan nasusuwitan mo, napipikot mo, nakukurot mo, kasi hindi naman talaga sa kailang anak yun pinapaalaga lang mga kapatid. So ang sabi ng Panginoon, pagka talaga sa iyo yung sheep na yan, yung kawan na yan, mamahalin mo yun, ihaharang mo yung katawan mo sa dilubyo, sa lobo, sa demonyo, para lang protektahan mo yung kawan mo. Pero ang sabi ng Panginoon, yung pastol na bayaran, pag umatake ng lobo niyan, tatakbo na yan. Tatakbo na yan kasi nga bayaran lang siya. No? Ito sabi ng Panginoon, the hired hand is not the shepherd who owns the sheep. Ito sabi niya, so when he sees the wolf coming, iiwan niya yung mga tupa, ay sabi ko kanina, at tatakas na siya. Then the wolf attacks the flock and scatters. Nakita niyo yan? Di ba't kakaiba yung ginawa ni King David? Nung nag-apply si King David para labanan si Goliath, ano sabi ni Haring Saul? David, totoy ka pa lang, bata ka pa lang, di mo nga masuot yung armor ko Alam mo ano sabi ni David? Mahal na hari, hindi nyo alam ako, pastol ako. Pagka merong oso o leon na umaatake sa mga alaga kong tupa, protektahan ko sila. Kung paano ko diniligan at iniligtas ng Panginoon sa kamay ng mga oso at lobo na yan, ganun din niya ako diniligan kay Goliath. Nakita niyo si David? Dahil si David ay mabuting pastol, sa kanya mismo, family flock nila yun, alaga ni mga tupa, gulo mo siya mismo yung tumatalo sa leon at sa oso para protektahan yung kanilang mga tupa. Ganyan yung good shepherd, mga kapatid. Okay, next, verse 12. The man runs away because he is hired hand and cares nothing for the sheep. Actually, nauuso po yan sa Israel nung panahon ng Panginoong Jesus. Kapag ka ang isang bayarang pastol inatake ng lobo yung kanyang kawan na pinangangalagaan, tatakbo yan. Tapos i-report niya dahil sa tuloy na may-ari, inatake yung isang lobo mo Kaya lang, yung may-ari ng mga tupa, i-require yung hired shepherd. Ano ang requirements? Kailangan siyang kumuha ng ebidensya na yung talagang tupa niya ay kinain ng lobo. Ibig sabihin, pag may natirang paa, may natirang tenga, iipunin niya yan bilang ebidensya na talagang inatake kami ng lobo, ito. May natirang tenga, may natirang buko na lang natira kasi tatako ng mga tupa. Ayan, ipapakita po niya yung ebidensya na talagang they were attacked by wolves. So yan. Sa verse 14, ito na po ang sabi, ito na, nag-claim si Jesus Christ. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Ano pala ang magandang relasyon ng isang leader sa kanyang mga followers? Kilala ng leader yung kanyang mga follower at yung mga follower kilala yung leader. Ibig sabihin, merong mutuality, merong mutual intimate relationship. Hindi ba tayo pagka nag-aalaga tayo ng mga hayop, marami tayong aso, marami tayong mga pusa, di ba pinapangalanan natin yung mga pusa natin, yung mga ano natin. Doon sa bahay namin, kinamama ang daming pusa dyan Minsan yung anak ko si Julia, may nakitang pusa. Daddy, yung pusa walang buntot. Ang cute ng pusa walang buntot Sabi ko kay mama, Ma, ano yung pangalan ng pusa na sinasabi ni Julia na walang buntot? Ano pangalan? Bitbit pa, bitik. Batik. Batik kasi batik-batik yung itsura
O kung minsan, meron tayong mga pusa na matanda na bulag na, tawag bulag, ayan, ito si Pinas, ayan, ito si Walang-B. Minsan may pusa kami Walang-B. Ibig sabihin ng Walang-B, walang boses. Kaya pinalaran ako ko Walang-B. Minsan kung ano yung mga pinapaka, ito si Bulag, ayan, ano. Doon sa probinsya namin, naalala ko yung mga jogging ko ron, no. Minsan, may tinawag silang aso eh. Whitey, dumating yung aso, itim na itim eh. Tapos, na-miss ko na, binaligtad yung pangalan, sabi ko. Si Whitey, yung itim na aso ang pinangalan, manuloko talaga kayo, no? Ayan, no? Actually, ganyan po ang itsura ng isang tao na mayroon siyang, intimacy sa kanyang mga pets. Alam mo yung pangalan, pag tinawag mo, lalapit sa'yo. Di ba? Kaya ako, pag kailangan ko nagpatawag ng mentoring, lalapit yan, kapatid. German, mentoring tayo, Kim. Lalapit yan. Kim! Lalapit yan sa lalapit. Arvin! Lalapit sila mga kapatid. Kasi nga, they know me and I know them by their name. Tama po ba, no? So, ayan, pagdating sa verse 15, ito masabi ng Panginoong Isus, just as the Father knows me and I know the Father, I lay down my life for the sheep. Ang number one good quality ng isang good shepherd is that he lays down his life for the flock, for the sheep. Ayan, tingnan nyo ito, kapatid, walang takbuhan, ha? Never say goodbye tayo dito, So, verse 16, I have other sheep that are not in this sheep pen. I must bring them also, and they too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Actually, pinapating ito ng Panginoon, yung mga Gentiles. Sa verse 17, the reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Ang ganda mo sabi ng Panginoon. Okay, back tayo dun sa outline. Dito po sa binanggit ng ating Panginoong Isus, meron dapat tayong 4 na letter C na pwedeng matutunan sa binanggit niya about how to become a good shepherd. And number 1 ito, dapat meron kang compassion sa kawan mo. Tandaan ko rin yun, pag sinabing shepherd, hindi lamang po yan yung pastor ng church, hindi lamang lang yung senior pastor, yung youth pastor, hindi eh. Actually, damay dyan yung elder. Damay dyan, pag sinabing shepherd, yung mga deacons. Ito pa, yung mga cell leader. Basta, anyone na meron kang inaalagaang tao o dinidisciple na Christian sa church mo, tandaan nyo ito, you are considered as shepherd. So, number 1 qualities, according to Jesus Christ, ito, kailangan meron kang compassion. Naaawa ka ba, kapatid, dun sa mga tao mo? Dun sa mga siniselo? Kaawaan natin yan. Kami ni Kim, kasi Kenneth, talagang tinuloy-tuloy natin yung pag-aalaga sa mga kabataan, lalo sa mga lalaki. Talagang yan, magbibig kami yan. Minsan, twice a month. Minsan, lalabas kami, magbabasketball kami. Minsan, pupunta kami doon sa family park. Napagamat, dumarating yung time na minsan may makulit, minsan hindi sila umakatid, minsan dumating yung time na naiinis na rin ako bilang leader, late sila dumating. Minsan naisip ko, grabe na sila, nagluto pa naman ako ng luto, papakainin ko sila. Tapos minsan late na harating, sabi ko, buti dumating kayo. Kasi pagka walang dumating, kami lang ni Kuya Kim ububos ito, isang kalderong lugaw, sabi ko eh. Ayan, alam nyo, dumating sa time na kung minsan naiinis na rin ako na prostrate. Pero, tumitingnan, mas matingnan pa rin yung compassion eh. Sino mag-aalaga sa mga batang ito kung wala ako, kung wala si Kim? Sino magtuturo sa kanila? Bakit naman siguro kung ang magturo sa kanila yung kapitbahay lang candidate sa tukha, mga kapatid? Ako ho ba? Kaya magkaroon tayo ng compassion sa mga bata, sa mga tao. Sino na lang ba ang magtuturo at mag-aalaga dyan kung wala ka pa? And magkaroon ka ng compassion. Ano sabi ng Panginoon nung nakita niyo yung harvest? When He saw the Israelites that they were like sheep without a shepherd, ano sabi? He had compassion on them. Sabi ng Panginoon. Naawa raw si Lord eh. Naawa ba kayo pagka nakakakita kayo ng mga dating kapatid na wala na kayo sa kay Lord? Naawa ba tayo? Ang nakakalabot eh, kung maraming shepherd, nakita yung tupa, na ang nangyari yung shepherd naawa sa sarili eh. Diyos ko, kung kawawa naman ako, magpapastor ako. Wala man naman kung ganito, wala man naman kung ganito. Hindi, dapat ang compassion natin towards the sheep, hindi towards sa sarili natin.
Kasi bilang leader, we should believe na kapag nag-lead tayo, si Lord ang magpo-provide. Tama ba? Pangalawa, ito po, yung consistency. Ano ibig sabihin ng consistency? Yung mag-lead ka, kapatid, kahit na hindi mo feel, kahit na may sakit ka, tuloy. Tuloy ang tuloy ang paglilingkod. Kahit na meron, binibigay, kahit na walang ibinibigay, tuloy ang paglilingkod, kapatid. Tuloy lang. Ako gusto ko itong i-practice yung consistency. Yung bang hindi maapektuhan ng mood ko yung gana ko sa paglilingkod. Kasi ang dami kasi mga tao, dahil mga leaders, affected sila doon sa nangyayari sa pinamumunuan nilang organization. Pag hindi na maganda yung pinamumunuan, pag hindi na maganda yung relationship, umaalis na, tumatakas na, lipat na ako sa ibang church, maglilito na ako magpapastor sa kabilang church, sa isang church, ganoon ang ginagawa eh. Kapatid kasi yung consistency. Pag mahirap ang situation, tuloy lang. Pag madali ang sitwasyon, tuloy lang. Pag blessed ang environment, tuloy lang. Pag hapay, pag matumal ang situation, tuloy lang. Ang tawag yan, kapatid, consistency. Pag marami, masaya ka pa rin. Pagka konti, magsaya ka pa rin kasi at least kahit pa paano, meron. Ayan, So, si Jesus Christ, consistent siya sa kanyang paglilingkod, sa kanyang paglilid bilang isang leader ng kanyang disciple. Na kahit matikas ang ulo ng 12, hindi, consistent si Lord. Tuloy-tuloy lang siya na kahit nandiyan na yung cross, tuloy lang siya na kahit na nakita niyang lumalagot, nag-i-improve yung kanyang disciple, hindi, tuloy lang siya, kapatid. Consistency, ang tawag dyan. Kasi maraming tao pagka wala, mahirap na, hindi, ayoko na, quit na ako. Pagka naboboring na, pagka nagkakatamaran, hindi, ayoko na, quit na ako. Ibang cell group naman. Nawawala yung consistency. Pangatlo, ang ginawa ng Panginoon ito, meron siyang community. Nag-build ng community ang ating Panginoon. Ano gusto ko i-point out dito, church? Tandaan natin, ang church, isa tayong community, pamayanan. Actually, hindi na community. We are family. Ayan, Pagamat hindi tayo magkakamuka, hindi tayo magkakapareho ng apelyido, kapatid, yung dugong dumadali sa atin, yung lukso ng dugo na nagbabayad sa atin, dugo ni Kristo, yan yung ginamit ng Panginoon niya to redeem us. We are community, we are family. Ano ibig sabihin nito? Marami kasi Christian, ang misconception nila sa church, ito, ang tingin nila sa church, transactional. Ano ibig sabihin ng transactional? Hindi, pupunta ako sa church kasi may mapapakinabangan ako. Minsan, pag in-invite mo, tatanungin yung nag-invite, ano bang mapapakinabangan mo sa church? Ano bang mapapala ko sa church para pupunta ako dyan? Ganun yung mindset ng isang tupa na transactional. Kung ano yung makukuha ko, kung ano yung mapapala ko, kung ano yung ano. Ito naman yung isa, yung relational Yung relational. Ito yung relational Then, pupunta ako sa church kasi namimiss ko yung spiritual family ko. Pupunta ako sa church because I want to honor my spiritual family, si God. I will go to church because I want to give thanks to Jesus Christ as my Lord and Savior. Ayan yung relational, kapatid. Dapat, from being transactional into relational, dapat maging ganyan ang motivation natin. Na hindi ka pupunta sa church para ma-entertain, para may matutunan. Hindi. Pupunta ako sa church because this is my spiritual family. This is the place where I belong. Because in this church, I feel the presence of my spiritual Father, my God. Because in this church, feel ko kapamilya tayo, kapuso tayo, kapatid tayo. Tama po ba, mga kapatid? Bakit parang hindi tayo magkakakilala? So sinasabi ko. Ayan, Kaya dapat mga kapatid, ang tingin natin sa church, hindi tayo transactional. Ano tayo? Relational, mga kapatid. Hindi tayo transactional. Ito yung panglima, Christ-like. So ano yung Christ-like is na binanggit dito? Yung sacrificial love ni Jesus Christ doon sa church, doon sa flock, doon sa mga tao, dapat ganun tayo. Alam niyo po, ako bilang pastor, mga kapatid, nung binabasa ko yung sinasabi ng Panginoon na I am the good shepherd, kasi ang good shepherd daw is willing to give up his life para sa church. Sabi ko, Lord, mahirap gawin Actually, yung issue nga lang, mahirap ng i-bear yan Yung intriga, mahirap ng harapin yan How much more pa kaya you will give your life to the church. Sana kapatid ganun din tayo sa mga inaalagaan natin.
At sana naman, if right now, you feel, you sense na ikaw ay inaalaga ang tupa, sana tulungan din natin yung cell leader natin. Kapag kung ikaw ay membro, may naglilid sa'yo ng cell group, samahan mo, atinan mo, suportahan mo, mag-invite ka rin, ipag-pray mo rin. Kasi hindi nyo alam, church, na yung mga cell leader nyo, yung mga elders, yung mga pastor, yung mga leader, hindi nyo alam, pinipray kayo niya. Hindi nyo alam kung minsan iniiyakan kayo niyan. Napagamat magkakalayo tayo minsan, hinahanap-hanap, iniisip din kayo niyan, mga kapatid. Ako rin kung minsan, iniisip ko rin kayo, pagkagabi yan, nagpipray ako, sana Lord, bumalik, sana Panginoon, ma-review, sana Lord, bumalik yung dating gana sa paglilingkod. Christ-likeness po ang tawag dyan. Panghuli, dito na tayo magtatapos, mga kapatid. Doon sa binanggit ng ating Panginoon sa John 10, meron tayo tatlong bagay na pwedeng makuha. Number 1, sige, next po. The life of Jesus as Good Shepherd is an act of obedience to God. Napansin nyo, kung ano yung sinabi ng Panginoong Diyos, yun din ang ginagawa natin Panginoong Jesus. Ano sabi niya? Ako'y sumusunod lamang sa aking Ama na nagsugo sa akin. So dapat, church, bilang Good Shepherd, lahat ng operation, lahat ng ginagawa ng shepherd, ng pastor, ng leader, dapat doon lang tayo sa Bible, biblical. Ayan, ano? Dapat ang buhay rin natin is maging total and complete obedience to God, to His Word. Ano? Pangalawa, ito po. The life of Jesus as Good Shepherd is an act of love to man. Ano sabi niya? Ang Good Shepherd daw ay siya yung magbubuwis buhay, magsasacrifice para sa kawan. Kasi yung hired shepherd, tumatakbo yan eh. Yung Good Shepherd, talagang lumalaban yan sa mga predator. And then yung pangatlo po, the life of Jesus as Good Shepherd is an act of voluntary sacrifice. Tandaan nyo, ano? Jesus didn't lose His life at the cross. Jesus gave His life at the cross. Hindi naman nawala yung buhay ni Christ eh. Hindi lang sa rito eh. Ibinigay niyang kusa. Kaya voluntary sacrifice ang tawag, mga kapatid. Okay, take note, bago tayo magtapos. Yung Greek term pala na ginamit ni Apostle John when he wrote Jesus Christ as the Good Shepherd, yung term na good, yung term na good, dalawa pala ang Greek term o ang Greek equivalent ng salitang good sa Greek. You know? Ang number 1, yung atos. Pag sinabing atos, good in quality, efficient, good in a sense na effective and magaling. Yung isa naman, yung sinasabing kalos, parang good in quality, may mabuti siyang kalooban, sympathetic, romantic, no? Tandaan mo rin yun, no? Ang ginamit ni Apostle John to describe Jesus as Good Shepherd, hindi po yung atos, yung kalos. Nang ibig sabihin, hindi lang daw effective si Jesus Christ, but was loving shepherd. Attractive yung kanyang quality. Sympathetic, and baka romantic si Jesus Christ. Ano yung example po ng atos tsaka ng kalos? Ito, kunyari doktor ka. Pag sinabing doktor na good, as in kalos or atos pala, ito, magaling mag-opera, magaling magreseta ng gamot, no? Magaling magtahi ng operations niya. Tapos magaling siyang mag-diagnose. Talagang ang galing mag-practice ng pagiging doktor at ng medicine. Yan, ibig sabihin, good. Eh naman ibig sabihin yung doktor, good as kalos. Kung sinabing kalos, doktor, ito ibang hindi ka lang magaling mag-opera, hindi ka lang magaling maggamot, magreseta. Ito pa, concern ka sa pasyente mo. Loving ka. Ayan, malambing ka. Lumanay ka magsalita. Ayan, ganyan po. Actually, yun yung ginamit na term to describe Jesus, yung kalos, mga kapatid. Okay, dito na po tayo magtatapos. No? Bago tayo magtapos, meron akong kwento sa inyo. No? Merong dalawang pagka-batch that after 20 years, nagkita sila. Magkaibigan sila nung nagkasila ng elementary. Kaya lang yung lugar nila, doon sa isolated province, somewhere in the Philippines. So bago makalabas sa isolated province, isolated town somewhere in the Philippines,
kailangan ko ng ilog. Unfortunately, wala pang bridge dyan sa ilog na yan. So, ang karaniwang gamit ng mga tao dyan as means of transportation, bangka. So, itong dalawang kabataan ito, nung lumaki na sila, yung isa, lumabas, nag-aral sa Maynila ng college, umasenso dahil magaling eh. Yumaman, nakapagtayo ng business at nagkaroon ng sariling bangko. Kaya ang tawag sa kanya, si banker. Ayan. Unfortunately, yung kanyang kaibigan, dahil sa mahirap, hindi nakapag-aral, walang opportunity. So, ang naging trabaho lang niya, tagasagwan ng bangka. So, kung yung kanyang kababata, ang ating tawag, banker, ito naman si bankero. Kasi doon lang siya eh. Yung tawid ilog lang ang narating niya sa buhay. One day, umuwi itong si billionaire banker, dinalaw yung kanyang hometown, yung kanyang province. Nagkita sila ni bankero. So si banker at si bankero. Sabi ni banker, nakatanda mo ba? Sabi ni bankero, ikaw yan? Oo, ganun, lahat narating mo. Dati mo lang ang alakas, dati yung gadget, dati mga suot ko. Sabi niya, ano ba naman nangyari sa taon natin? Hanggang ngayon, hindi umunlad, bangka pa rin. Sabi ni bankero, o nga eh, kaya nga nagbabangka ako eh. Tinanong ni banker, si bankero, Tol, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Sabi ni bankero, hanggang elementary nga lang ako eh. Maluha-luha eh. Maluha-luha na nga, nilait pa ng banker. Sabi ni banker, alam mo Tol, 25% of your life nawala sa'yo, nasira na sa'yo. Kasi hindi ka nakapag-aral. Sakit ulo, mga kapatid mo. Kaya nagtanong ko rin itong si banker, sabi niya, hindi ka pa nakapag-aral, no? Ikaw ba ay nagkaroon ng magandang trabaho, business? Kasi ako, bilyonaryo na ako. Dahil ko ng maganda sasakyan, dahil ko narating sa buhay, kasi may sarili na akong bangko. Sabi ni bankero, actually, ang naging karir ko lang, dito lang eh, sa ilog, tagasagwan ng bangka, namamasada lang ako ng bangka. Ano sabi ng banker? Tol, 50% of your life sayang, wasted. Kasi dito ka lang. Di, mangiyak-iyak na naman doon si bankero. Nagtanong na naman doon si banker, ikaw ba, Tol, nakalabas ka na ba sa town natin? Nakapasyal ka na ba sa ibang lugar sa Pilipinas? Nakapag-SM ka ba? Kahit na Robinson lang, o kaya one mall lang, nakapunta ka na ba ron? Kaya ako kasi nakapunta na ako ng Paris, London, Los Angeles, Las Vegas, Tokyo, Japan, lahat na napuntahan ko, pag-travel ako ng tour. Sabi ni bankero, Tol, sa pulpaan ng bata ako hanggang ngayon, tawing ilog lang ang napuntahan. Alam mo sabi ni banker, 75% of your life naubos sayang. Ngayon nagtanong naman si bankero, Tol, marunong ka ba lumangoy? Sabi ni banker, hindi eh. Yung bangka natin butas, lulubog na. Sayang, 100% of your life mauubos na ngayon. Gano'n po yung point? Tayo tumayo ngayon, church. Alam niyo pagka naglilingkod kay Lord, pagka si Lord nasa yung relationship mo, sabihin man natin, missed opportunity ang nangyari sa buhay mo. Sabihin mo mang binalas ka sa buhay, sinawing palad ka ng buhay mo, wala kang magandang trabaho, wala kang narating sa buhay, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kung meron pang 25% at naukol yan kay Jesus Christ, bagay, yung talent ni, yung alam ni banker na he knows how to swim. You know your Savior, you have a relationship with your Savior. Ako na naniniwala, natagpuan mo tuloy na buhay. Natagpuan mo tuloy na buhay. Ang daming tao ngayon, they are after for what banker had achieved. Education, career, happiness, traveling around the world. Kaya nasabi ng Panginoon, ano naman ang nangyayari sa buhay mo kung ang kaluluwa mo naman hindi naman na-achieve yung mahalagang bagay? Alam niyo mo, bilang pastor, bilang shepherd, gusto ko lang talagang i-focus yung sarili ko ngayon eh. Doon kay Jesus Christ, sa relationship ko kay Lord, magpakalalim. Turuan mo ba ako, Lord, ng pag-ibig, pag-tiis, pag-tiyatyaga?
para sa mga taong inaalagaan mo para sa iyo. At sana ganun din tayo. Ang pinangahawahan ko lang kay Lord, Lord, ikaw na bahala sa akin. Total, sinabi mo naman yan eh. Now, seek first thy kingdom of God, and all these things shall be added. Now, right now, I'm gonna challenge you. Sige, hindi gusto tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Tandaan niyo kapatid, ang merong bearing sa buhay, hindi yung education mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung kaligayahan mo sa mundo ito. Ang talagang number one that have a bearing in your life is your relationship with Jesus Christ. Totoo ho, kailangan maniwala ka sa Kanya, isurrender mo yung buhay niya, maglingkod ka sa Kanya. Kasi ang ending, lahat naman ito tayo mawawala. Hindi ko naman ako sinasabing huwag na tayo mag-aral, huwag na tayo magtrabaho, puro lang Lord. Hindi naman ako gano'n. Kung baga gusto ko na sabihin, i-prioritize natin si Jesus Christ. Kasi pag prioritize mo si Jesus Christ, yung mga bagay na pinaka-after mo, pinaka-habol mo, idadagdag na lang niya sa'yo. Tama yung sabi ni C.S. Lewis, aim at earth, sabi niya ganyan, you will get nothing. Aim at heaven, you will get earth and heaven thrown in, sabi niya ganyan. Right now, let us aim on heaven. We should not aim on earth. Kasi when we aim on earth, we will get neither, kapatid. But when you aim heaven, you will get heaven and earth thrown in, sabi niya, mga kapatid. Parang si Bangkero, wala pa siya narating sa buhay, simple lang siya, pero maganda. Alam niya yung way of salvation. Alam niya lumangoy. Tayo dapat ganun din eh. Alam natin si Jesus Christ. Kilala natin si Jesus Christ. At ang maganda, dapat i-share natin si Jesus Christ. The source of eternal life sa buhay natin. So tayo po yung tayo po yung natin. Father, salamat Panginoon ngayong araw na ito. Salamat, O Lord, for teaching us na talagang kayong nagpakita, Lord, ng good shepherd, ng pag-aalaga, ng pagmamahal, ng pagbabantay at pagprotekta, Panginoon, sa kawan. Father, nananalangin po ako, Panginoon, kaming mga leaders, kaming mga cell leaders, kaming mga nagdi-disciple, O Lord, that give us a heart of a shepherd, Panginoon. Give us a character like Jesus. Yung dapat consistent kami, Christ-likeness. Dapat, Lord, yung willing kaming magbuwis ng buhay, mag-sacrifice, O Lord, para sa inyong kawan, para sa inyong mga tuba. Kasi Lord, ganito yung ginawa niyo sa amin eh. Father, if ever napapagod kami, na-stress kami, O Lord, na-burn out kami, Lord, I'm praying, Panginoon, na ma-refresh kami, na ma-renew kami, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, magampanan namin yung aming function bilang inyong shepherd. Salamat, Father. Salamat po, Diyos. Lord, nananalangin mo rin, Panginoon, pinag-pray ang aking mga kapatid. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Pagtubayan niyo po sila, Panginoon. And help them, O Lord, to overcome their struggles. At nawa, Panginoon, I am praying also, Lord, for this church na magkaroon kami, Panginoon, ng intimate relationship with each other. Yung pang sheep and shepherd relationship. Yung maging isa kaming family, isang community, Panginoon, na nawa, Lord, ang aming relasyon ay hindi po transactional eh. Because, Lord, talagang magkaroon ng maging relational kami sa bawat isang Father. Salamat, O God, for everything. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po na, Amen.